Kung meron po kayo mga Bible, dito po sa Malakay chapter 1 o sa Tagalog, Malakyas. At babasahin ko po siya sa wikang Tagalog. Ang version ng Bible na Tagalog na aking babasahin ay ang ang Biblia 2001 o 2001. Kasi masyadong malalim yung 1905. Alam niyo yun, yung 1905. Di ba maraming version? May SND, may ang dating Biblia, may Pinoy version pa mga kapatid. Pero dito sa ang Biblia 2001. Nakita niyo na po ba? Ang Malakay po ay matatagpuan sa huling book ng Old Testament bago mag-Matthew. Si Malakay. Ganda rin pangalan Malakay, no? Beginning from verse 1, Malakay 1:1. Ang pahayag ng salita, gusto ko magbasa kayo mga kapatid, mahirap kung ako lang magbabasa dito. Simulan natin sa dulo, Brother Michael Abiso, 1 to 14 yan. Pag ganun ha, hanggang kay Franz. Tapos tatalon kay Ate Presi. Okay lang ba? Para hindi lang ako may participation kayo. Huwag naman dito sa galing sa unahan, dun tayo sa likod galing. Basa mo, Kuya Michael? O, sige. Lakasan na. Malakay 1:1. Start. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakyas. Verse 2. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Louder. Gayon may inyong sinasabi, paano mo kami iniibig? Hindi ba si Esau ay kapatid ni ako? Sabi ng Panginoon, gayon may iniibig ko si ako. Next. Ngunit si Ayan. Esau ay aking Kung ano, sister ni Artoy. O naman. Ayan. Next. Kung sinasabi ni Edom, kami Ang pipiyak na. nawakas ngunit muli Brad, ayusin mo, Brad. kami nawasak ngunit muli namin itatayo ang mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, maaaring sila'y matayo ngunit aking ibabagsak hanggang sila'y tawagin masamang lupain. Galit ang Panginoon sa kaya nito Parang grade 3 magbasa. Sige, next. Verse 5 po, Mr. Rasid. Makikita ng sarili ninyong mga mata at inyong sasabihin, dakila ang Panginoon hanggang sa kabilang hangganan ng Israel. Verse 6. Nagalang ng anak ang kanyang ama Louder. at mga utusan ng kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahatak sa aking pangalan. Inyong sinasabi, paano namin kinabak ang iyong pangalan? Verse 7. Oh, yan na. Ito ang sabi ng Diyos. Kayo'y naghahandog ng maraming pagkain sa aking naman. At inyong sinasabi, paano ka namin nilapastanganan? Nilapastangan sa inyong sinasabing hapag ng Panginoon ay habang. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay, at may sakit, hindi Pilay, ba Brad, masama pilay. iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Oh, next. Ngayon, maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May kayong kaloob sa inyong kamay, magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Next. Mr. Presi, ayan. O mayroon sana
sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpaningas ng apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo at hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay. Next. Sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan na yon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyan ng aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilalapastangan iyon kapag inyong sinasabi na ang habag ng Panginoon ay nadungisan at bunga nito ang pagkain niya ay hamak. Next. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito at inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang may sakit. At ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Next. 14, ngunit sumpain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki, at ipinangako ito, gayon may nag-aain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. Praise the Lord. At sa Malakay chapter 3 verse 6 to 7 ako na magbabasa nito. Talon sa 3 and 6 to 7, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ano sa Tagalog English yun? For I am the Lord, I change not. Kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi mapapahamak. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Ito na ang pangako ng Panginoon. Manumbalik kayo sa akin. At ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Return unto me, and I will return unto you. May the Lord God bless the reading of His Word. Panginoon, ibuhos mo ang iyong karunungan at kaalaman na siyang maunawaan namin ang iyong nais parating. Open our hearts, our mind, O God, na siyang ikaw ang mangunguna at mangungusap sa aming kalagitnaan. Sabihin mo ang iyong gustong sabihin sa umagang ito. And we rebuke and we bind the devil in your mighty name, Jesus. Wala pong puwang ang gawa ng kaaway sa dakong ito. Ikaw ang maghari at ina-acknowledge ka namin sa umagang ito. Without you, we can do nothing. Samahan mo kami, O God, sa umagang ito at itinataas ka namin. Pinoproklama po namin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Sabihin po nating Amen. Lakas po na palakpak para sa ating Panginoon. My topic for today's preaching sermon, when God speaks to a spiritually tired generation. Sabihin mo yan sa katabi mo, when God speaks to a spiritually tired generation. God bless us all. You may be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. And thank you sa ating media. When God speaks to a spiritually tired generation. According to the Bible, mga kapatid, this is the last book of the Old Testament through Prophet Malachi. And more than 100 years had passed since the Israelites returned from the exile in Babylon. Bago po kasi sumapit ang book ni Malachi, captivated po mga kapatid ang bayan ng ating Panginoon, ang Judah. Kasi nahati na yung Israel mga kapatid, yung northern and southern part. But these Israelites ay part po ng Judah mga kapatid. So, kakatapos lang po ng exile sa Babylon.
Ilang taon na bihag ng mga Babylonia ang bayan ng Panginoon? Wala nakakaalam. Ilang taon silang bihag sa Babylon? 70 years. 70 years po silang captivated, mga kapatid, ng Babylonians. Naalala niyo yung showdown ng prophecy ni Prophet Jeremiah at ni Prophet Hananiah? Naalala niyo yan? Yung kanilang showdown na, oh, makinig kayo, bayan ng Israel, ng bayan ng Judah. Kayo ay magiging bihag ng Babylon ng 2 taon. Pero biglang dumating po ang lingkod ng Panginoon na si Prophet Jeremiah. Huwag kayong makinig sa propetang yan. Mali ang kanyang pinapakalat na balita. Kayo ay magiging bihag ng Babylon for 70 years. Matatagpuan mo yan, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 20, na kung saan patungo po si Jeremiah sa bayan ng Israel at daladala po yung kanyang yoke na nakaganon sa kanyang leeg. Pero nung time na biglang dumating si Hananiah at sabihin, kinuha yung yoke, mga kapatid, yung tungkod, at binali po ni Hananiah yun, at ang sabi niya, hallelujah, binali niya yung yoke, at ang sabi niya, dudurugin ng Diyos ang kapangyarihan ng Babylonia. Alam mo ang sabi ni Jeremiah? Agree siya doon, yes, amen. Parang kumali si Jeremiah. Sa loob ng 2 taon, kaya ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, bumalik ka roon at sabihin mo kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Sabihin mo sa propeta na yan, ikaw ang dudurugin ko. Ayun, 2 buwan ang lumipas, pinatay ng Panginoon si Prophet Hananiah. False prophet. Pero ang totoo talagang captivated or captivity ng Judah, mga kapatid, ay 70 long years po silang captivated. Pero natapos na po yung era ng Babylon, mga kapatid. So nabalik na po muli, na-rebuild na muli yung templo nila, yung pag-worship nila, bumalik, mga kapatid. But there is one thing that had not been restored. Meron pong isang bagay sa katangian ng mga Israelites ang hindi po bumalik. Na-rebuild po yung templo nila, bumalik yung pagsasamba nila sa Panginoon, pero there is one thing that had not been restored sa bayan ng Panginoon. Guess what? Ano po yun? Yung kanilang puso. Alam niyo, mga kapatid, pwede tayo magtaas ng kamay, pwede tayo magsalita ng hallelujah, pero hindi galing sa ating mga puso. Marami pong nagpuro-proclaim, maraming mga professing Christian sa labas, sa sanlibutan, hallelujah, na kaya magsabi ng hallelujah, kayang manalangin. Yung mga government nga natin, mga kapatid, ultimo prayer na lang, chinat-GPT pa. Hindi na nahiya. Pinapanalangin nila, nagkaroon ng panalangin sila. Sino nga to? Sila ilang dilima, nanalangin sila para sa impeachment trial ni Sarah. Kaya lahat manalangin ng tao. Kaya tumawag sa Diyos. Pero ito ang kakaiba natin sa kanila, mga kapatid. Listen to me, mga kapatid. Ang kakaiba natin sa kanila, yung ating pagpupuri, yung ating pananalangin ay nanggagaling sa ating mga puso. Naririnig ko ba sinasabi ko, mga kapatid? Yung pagpupuri natin, hinahaluan natin ang emosyon. Hinahaluan natin ang totoong pagsamba. Kaya dyan po nabibighani ang Panginoon sa atin. Are you with me, mga kapatid? Kaso lang sa panahon ng bayan ng ating Panginoon, through time of Prophet Malachi, nabalik na nila yung templo nila. Normal na ulit silang namumuhay, na malaya na sila, wala nang nananakop sa kanila. Pero yung kanilang pagsamba ay hindi po nila nilalagyan ng puso. Kumbaga sa panlabas, relihiyoso sila. Ngunit sa panloob, malayo po sila sa Panginoon. Pwede palang mangyari sa atin yun, mga kapatid. Na present tayo sa church pero malayo ang loob natin sa Panginoon. Naririnig nyo ba ako, mga kapatid? Naririnig nyo ba yung sinasabi ko ngayon? Na pwede tayong present sa church, atenan lahat ng activities ng church, pero yung presensya ng Panginoon, malayo tayo sa Kanya. Marahil ang mga apostles, mga kapatid,
malaon at matagal na nilang kasama ang Panginoon. Pero ang sabi naman ng Panginoon sa kanila, ni-rebuke at sinaway sila ng ating Panginoon, "Depart from me, ye do iniquities." Kayong gumagawa ng katampalasanan. Biruin mo, matagal na nilang kasama. May mga apostles pa nga like Thomas, doubting Thomas, na nagduda na sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi siya naniniwala unless makita niya ang butas. Yung nail pierce, mga kapatid, hallelujah. Sa kalagitnaan po ng kanilang spiritual fatigue, nagsalita ang Diyos. Alam nyo, nagkaroon po kasi sila ng spiritual fatigue. Pag sinabing fatigue, ano po ibig sabihin? Napagod. Na-overwork. Ano pa? Ano pa pang mga synonyms ng fatigue? Napagod na mag-isip. Sa trabaho, meron tayong physically fatigue, di ba? Na burnout, napuya, parang ganyan mga kapatid. Pero dito po sa story ng Malakay chapter 1, nagkaroon po kasi sila ng spiritual fatigue. Nagkaroon sila, naging routine na po nila yung pagsamba nila dyan. Kumbaga, yes, they do activities, they do their church service, yes, they do paghahandog sa Panginoon. Kumbaga, ang ginawa nila, naging compliance na lang po nila ang pagsamba. Ginagawa na lamang po nila yon dahil utos ng Diyos. Pero wala na po talaga sa kanila yung paggawa nila na nanggagaling sa puso. At ang mensahe po ng book ng Malakay ay hindi lamang po para sa bayan ng Israel. Makinig po kayo. Ito rin po ay para sa atin ngayon. Lahat ng may pakinig magsabi ng amen. Lahat ng inaantok magsabing hallelujah. Because the danger is not when people stop going to church. The danger is when people stop pursuing God while still sitting in the church. Meron nga iba minsan sa atin ngayon, may mga nagsisimba, ilan, nandito sa loob ng church, pero ang isipan nyo nandun sa trabaho, nandun sa inyong bahay, nandun sa gawaing bahay. San ba talaga ang isip nyo, mga kapatid? Pwede ba pag nandito tayo sa church, focus lang tayo sa gawain ng Panginoon? Kasi ang Diyos, nagseselo siya kung hindi siya ang priority natin ngayon. 6 na araw na binigay ng Panginoon sa atin para mamuhay tayo, magtrabaho tayo. Kakatiting at kakarampot na oras lang ang hinihingi ng Panginoon. Hindi pa natin minsan mabigay. Minsan nandito ka sa church, nakikipagdaldalan ka pa. Kaya yung poste na yan, yung banda doon sa likod. Yan. Matindi dyan. Kasi mga kapatid, gawin natin maayos ito. Gawin natin karapat-dapat. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon deserve po sa pinakamainam natin. Hello? Number 1, the spiritual fatigue makes us question God's love. Malakay chapter 1 verse 2, the Bible says, sinabi ng Diyos, I have loved you. Minahal ko kayo. Pero in return, ang tanong ng bayan ng Panginoon next, how have you loved us? Paano mo kami minahal? Alam niyo mga kapatid, kapag ang tao po ay napagod spiritually, nagsisimula po yung taong yan na pagdudahan ang kabutihan ng Panginoon. Kapag hindi nasasagot ang panalangin, kapag sunod-sunod ang problema, kapag tila mas pinagpapala ang mga taong masasama kaysa sa atin, madaling isipin at makalimutan na ang Diyos ay mabuti. Ngunit pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na ang Kanya pong pagmamahal ay hindi nakabase sa ating nararamdaman, kundi sa Kanyang katapatan po. Si Job, nawala ng pamilya, ng kayamanan, ng magandang kalusugan, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, sinumpa ng asawa niya, ngunit kahit kailanman hindi tumigil ang Diyos na mahalin si Job. You see that, mga kapatid? Kahit sa kawalan ng
kalakasan, inulan ng pagsubok, pero sabihin ko sa inyo, basahin nyo ang buong Job. Kailanman hindi iniwan ni pinagkulangan ng Panginoon at hindi niya binaling ang atensyon niya sa iba, kundi ang Panginoon ay lagi nakasubaybay kay Job. You know what? After Job had prayed for his friends, sino yung tatlong friend niya? Gcash, 500. Sino yung tatlo? Pasensya na, hindi ko pa nabibigay yung 500 ni Sister Irish. Lapit ka sa akin. Sino nakakilala? Tatlong kaibigan. 500 to, Gcash. Anong Baron Geisler? Ano? Oh, wala na kami. Chorus kayo eh. Sayang 500. So after pinag-pray, wala na ako. After pinag-pray ni Job, yung kanyang mga kaibigan, here's what the thing, Job chapter 42 verse 10, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Nadoble ang kanyang mga alagang hayop, nadoble ang kanyang bahay, nadoble rin ba asawa niya? Hindi! Nadoble ang lahat ng kanyang pag-aarihan dahil ibinalik lahat ng Panginoon. Kayo mga kapatid, ang susi po kung paano kayo bless ng Panginoon, magpakatapat kayo sa pagbibigay, magpakatapat kayo sa kabanalan. Kung katapat ka na, lalo mo bang tapat ka ng paglilingkod mo sa Panginoon para yung blessing pasok lang ng pasok. Tanungin niyo yung mga kapatid na umuusbo ngayon, yan ang susi, katapatan. Walang ibang secret ingredient sa paglilingkod sa Panginoon. Pagpapakumbaba. Gusto mo tumaas? Bumaba ka muna. Yan. Kung gusto mo umangat, kung gusto mo punta doon, maluklok doon. Marunong ka dapat bumaba muna. Marunong ka dapat iukot ang tuhod mo muna. Marunong ka dapat umiyak muna. Dahil yung mga tao naging successful sa buhay na pinagpala ng Panginoon, dyan din sila namuhunan. Kaya kung gusto mo ikaw, umasenso, umudlad ang buhay mo, yumaman ka sa tulong ng Panginoon, magpahaba pa tayo. Walang secret ingredients po dyan. Kung gusto natin pagpalain, pagpapakumbaba. Sabi mo sa katabi mo, pagpapakumbaba. The secret to going up is going down. Sabi ni Pastor Roland Rosario. Ibanilik ng Diyos ang kalagayan ni Job na wala yung kanyang mga bukol sa pangangatawan. Inayos ng Diyos ang buhay, ang pangangatawan, ang kalusugan, ang kayamanan. Twice as much he had before. Pinagpala siya ng higit pa kaysa sa dati. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Parang dito lang nag-amen, hindi dito nag-amen. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Can we clap our hands to Jesus? Mga kapatid, let me just say this to you. Hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugan po na wala ang Panginoon sa atin. Dahil kapag tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin niyan, iniwan niya tayo. Gumagawa po pa rin ang Panginoon ng mga bagay na hindi natin nakikita ngayon. God is working in His own ways. Hindi dahil sa trending, popularity ng tao ngayon, hindi po dyan kumikilos ang Panginoon. Pero naniniwala ko mga kapatid, lahat ng nangyayari sa kapaligiran niyan ay kalooban ng Panginoon. Aware naman kayo sa nangyayari sa politika natin ngayon. May gusto bang sumunod dun sa liwasan? Sabi ng mga Katoliko, sabi po dito, may mga Katoliko dito. Hindi ako INC pero nakikiisa ako sa kanila. Kasi bilang Pilipino na lang din. Pero paalalahan ko kayo mga kapatid ha. Huwag na tayo sumali sa mga ganyan. Would you think yung masasabi natin sa gobyerno ngayon, papansinin ni BBM? Hindi. Wala naman mga kapatid. Kasi ang mundong ito ay nakadesenyo sa pagkasira. Whether you like it or not. Kamatayan ka, darating at hahantong sa tao eh. Ito pa kayang mundo na sinabi ng Biblia, propesya, nakasaad talaga sa pagkasira. This earth is prepared for fire. Susunugin ng Panginoon ang mundong ito. Kaya huwag na tayo magtaka mga kapatid kung maraming nangyayari ngayon sa mga news, sa mga kapaligiran natin kasi nakasaad yan.
the only thing na magandang sabihin sa kapwa Kristiyano at paalala para sa inyo mga kapatid. Kung sila nagkakaganyan, tayo, iba ang ruta natin. Ang ruta nila para magkagulo sila. Tayo ang ruta natin. No? Focus lang, mga kapatid. Focus lang sa Panginoon ang ruta natin. Iba ang disenyo ng Panginoon para sa church. Dahil po yan, iba ang disenyo ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Hindi para magkagulo, hindi para magkaroon ng division sa loob ng church. Amen ba mga kapatid? Amen. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid na kaya baka hindi pa binibigay ng Panginoon yung big breakthrough mo kasi baka nandyan. Pag nandyan na, magbago ka. Kaya bago ang blessing, karakter muna ang inaayos ng Panginoon sa atin. Kasi minsan pag natanggap na natin yung blessing, baka bigla tayong magbago. Baka bigla tayong magulat. Wow, ang laki pala ng breakthrough, Lord. Tapos magbago ang ugali. Kaya ang inaayos at hinuhulma ng Panginoon sa atin muna ngayon yung karakter natin. Yung pagkatao natin. Kung alam mo sa sarili mo na sobrang yabang mo, paano, how much kapag binigay ng Panginoon sa iyo yung blessing niya? Baka lalo kang mas maging mayabang. At ang mayabang magsabing amen. Ang tao pa naman, pag nasa kasaganahan, mahirap maalala ang Diyos. Madaling sabihin itong mga sinabi ko ngayon. Pero pag nandun na tayo minsan sa rurok ng tagumpay, mahirap pong maalala ang Panginoon. That is the danger thing. Hindi po masama ang pera, pero ang sabi ng Bible mga kapatid, for the love of man is the root of all evil. Palakpakan po natin si Jesus. Number 2, spiritual fatigue makes us give God our leftovers. Sabihin natin, leftovers. Inutusan ng Diyos ang Israel na mag-alay ng pinakamahusay na handog o yung pinakamainam. Ngunit nung nabasa natin kanina mga kapatid, aware kayo doon, na nag-alay po sila ng mga bulag, mga pilay daw. Na pilay, may sakit na hayop. Ano yung mga kapatid? Sabihin natin, hindi ito tungkol sa kanilang inalay. Kundi ito po'y tungkol sa kanilang puso. Ang issue dito, yung kanilang pagsamba talaga na totoo. Ibinigay nila sa Panginoon yung natitirang lakas, natitirang oras, natitira nilang commitment, kumbaga tira-tirang oras na lang. At ganito rin ang nangyayari ngayon mga kapatid. May oras tayo para sa trabaho, may oras tayo para sa negosyo, pero kapag Diyos na ang pinag-uusapan, kapag may natira na lang. Mga kapatid, makinig kayo, hindi ayaw ng Panginoon ng tira-tira lang. Karapat dapat po ang Diyos sa pinakamainam. Church, listen to this. Let me put you some guilt again. Let me put some guilt to you again. Para na ako sirang plaka dito. But let me hear you these things. Hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon na nalilate tayo sa gawain? Pero sa trabaho ang aga natin? I'm talking to your heart right now, church. Ramdamin niyo itong guilt na ito. Hindi ba tayo nahihiya sa Panginoon? For how many Sundays, consistent late ka? Pero sa trabaho ang aga natin. Di ba tumitilaok yung manok, nandun ka na sa office? Di ba tayo nakukonsensya na imbes na sa gawain ka, nagbababad ka, manood ng Netflix? Tapos pagdating sa blessings ng Panginoon, mauna-una ka? Di ba tayo nahiya sa Panginoon? Ang tagal-tagal natin mag-cellphone. Pero 10 minuto manalangin, hirap ka. Hello? Balikan natin yung story ni Cain at Abel. Sila yung dalawang magkapatid na unang naghandog. Si Abel ay nagbigay ng firstling ng kanyang kawan. Si Abel brought his firstborn, the fat
portion. Ibig sabihin, binigay ni Abel ang pinakamainam. Yes. But look at this, yung hain ni Cain. Siya po ay nagbigay lamang ng bunga ng lupa. That is why tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel at hindi tinanggap ng Panginoon ang pinakamainam na handog ni Cain. Kung tutusin, kung basahin po ang Genesis chapter 4, nandiyan po ang story ni Cain at Abel. Kung tutusin mga kapatid, binigyan po ng pagkakataon pa ng Diyos si Cain na maghain ka pa ng pinaka-best mo. Pero what he is done, sabi na niya sa kanya, kapatid, tara, punta tayo sa kapatagan natin, mag-ani tayo. While naglalakad sila, nauna si Abel, pinuktok niya ng bato ang kanyang kapatid sa ulo. At nung napahiga, pinatay niya ang kanyang kapatid. The first murder in the Bible was Cain. Was Abel, murdered by his brother. You see, dahil sa inggit, nakakamatay ang inggit. Tignan mo nga katabi mo kung inggitero yan. That is why, church, listen to me. Let me put something to you again. Deserve ni Jesus ng mainam na pagsamba. Yung pinaka-first portion natin. May isang ang pastor nagsabi sa kanyang mga miyembro, alam niyo mga kapatid, pag magbibigay tayo sa Panginoon, pwede ba yung pinakamainam na pera natin? Hindi yung gusot-gusot na ipapasok natin. Deserve ng Panginoon ang pinakamainam natin na giving. Kaya hindi ba tayo minsan nagigilty sa ating sarili? Late tayo sa gawain ng Panginoon, pero sa ibang mga activity ng church, ang aga natin, matulog pa sa church. Di ba? Minsan oras ng gawain, nandun babad tayo, nagmumol tayo. Bakit ko nasabi ito? Oras ng gawain na makikita ka nagpost sa Facebook, gumagala. Asan ang pagmamahal natin sa Panginoon? Nasaan yung sinasabi natin na, Lord, ikaw lang ang buhay ko para sa iyo. Makikita sa lifestyle niya. Woo! Gusto ko yung ganitong klaseng tahimik. Nangangaral pa ba ako sa inyo, mga kapatid? Dito ba? Because, oh God, hallelujah. Because God deserves our first and our best. Not our last and not our leftovers. Deserve ng Panginoon ang mataas natin first. Nabigyan kami ng pagkakataon kahapon, magkaroon ng funeral service kahapon. Hindi natin kapatiran pero kamag-anak po nila Brother Michael Abiso. Pagdating namin doon sa St. Peter, mga kapatid, may nagpapabasa, mga kapatid. Yung anong kinakanta nila doon? Anong kanta nila? Hindi yun. Basta may kinakanta sila eh. Sabi ko kanina, ako mag-MC, nila yung pakanta ko rin. Nabigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid, at maipangaral ang salita ng Panginoon. Diba? Alam nyo, sa evangelism, huwag tayong manghinawa. Naihayag ang salita ng Panginoon. Kasi importante. Sa mga panauhin po namin, huwag po kayo magtaka kung bakit po kami ganito magpuri. Kasi ganito ang tinatanggap na pagpupuri ng Panginoon. Yung maingay, yung sumisigaw, yung malakas pumalakpak. Mga kapatid, parinig ko naman sa mga bisita natin na maingay ko magpuri. Ang iglesyang ito ay maingay magpuri. Kung saan ang mga kapatiran nagtataas ng kamay, hinawagay-way ang kamay, sumisigaw ang mga papuri, makalangit na pananalita para sa ating Panginoon. Church, listen to me! Gusto ng Panginoon yung pinakauna sa lahat. Ayaw ng Diyos na nilalagay natin siya sa buntot. Gusto ng Panginoon, lagi siyang nandito. Sabi mo nga sa tabi mo, kapatid, i-priority mo ang Panginoon.
Pag sinabi kong priority ang Panginoon, unahin mo lahat ang para sa Panginoon. Pag sinabi inuna ang para sa Panginoon lahat ng gawain, lahat ng pagsamba, lahat ng pagbibigay, kabanalan, pagsasamba sa Panginoon, lahat yan susunod dapat. Ayaw ng Panginoon ng second shot. Gusto ni Jesus, Brother Roger, pang-una palagi ang Panginoon. Saan ka mas takot? Asawang lalaki, sa Panginoon, sa asawa mo. Sa Panginoon tayo! Diba, mga tatay? Hindi tayo takot sa asawa natin. Sinabi ng asawa mo, yung mga damit mo, ilagay mo naman sa labahan, sa labuhan. Hindi, takot ako sa Panginoon. Takot sa'yo. Subukan mo sabihin sa asawa mo yan. Rising ka ng asawa mo. Walang Panginoon dito sa bahay. Ako ang Panginoon. Biro lang yun mga kapatid, pero sa bahay, tayo mga lalaki, minsan na-underdog tayo ng mga asawa natin. Minsan kasi sa ikas na lang natin, hindi! Nilagay ko dyan eh! Minsan ako, nanilindigan ako estrela. Dito ko nga nilagay yung susi. Nung inoplay sa CCTV, ako naglagay pala. Minsan kasi mga lalaki, baluktot tayo. Pero salamat sa Panginoon, bibigyan tayo ng partner ng Panginoon. Nakita ng Diyos ang kakulangan natin sa partner natin. Di ba, Michael? Nakita ng Panginoon ang kakulangan mo kay Nino. Maming ka na, Brad. Lapit na lumabas ang anak mo. Praise the Lord. So that was Israel problems in Malachi time. They still brought sacrifices, but they no longer brought their hearts. Number 3, spiritual fatigue makes worship become a routine. Sa verse 13, sinabi ng Israel, what a weariness this is. Sa 13, sinabi rin ng Panginoon, nakakasawa na ito at inaamoy-amoy pa ninyo ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay, at ang mga sakit, at ang may sakit, at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Ang pagsamba ay naging obligasyon. Hindi na ito privilege. Minsan ganito rin tayo mga kapatid. Umaawit tayo, pero hindi sumasamba. Ranas nyo ba yan? Sana hindi lang po ako nakakaramdam niyan. Yes. Come on. Magkatotohanan tayo. Let's call it black, white. Minsan, pumunta tayo sa church na parang wala tayong gana. Minsan nakataas tayo, pero yung isipin natin, nasa problema, nasa Meralco bill, nasa bayaran ng home credit. Totoo yan. Hindi na tao pag hindi mo nakakaranas yan. Minsan yan, parang matablay ka, nakaganyan ka lang sa gilid. Revival naman. Pero ikaw nakaganyan naman. Anak ko yung higaan. Yung stress mga kapatid, gumuguhit dito sa ulo ko. Pero minsan nakataas ang kamay natin sa church, pero wala yung attention at focus natin sa Panginoon. Maawit tayo. Nakakanta, goodness of God. Oo, mahala. Pero hanggang dito lang. Wala kang dito galing. Kasi mararamdaman mo ang isang taong umaawit na nanggagaling sa puso. Amen? Darasal pero hindi nakikipag-usap sa Panginoon. Nakaranas ba kayo ng ganyan? Yung parang nananalangin ka, parang naging sinasabi mo na lang yung panalangin mo, pero hindi talaga minsan mapapahito ano ba yung sinabi ko? May ganun ba kayong moment? Yes! Amo? Nanalangin ka, Lord, bless me, Lord. Ingatan mo asawa ko, pamilya ko, pagtatrabaho ko, pag-aaral ng mga anak. Tapos bigla ko pahito, ano kayong next? Kasi nakakalimutan ko, di ba? Nakikipag-usap ka, nanalangin ka, pero nawawala mamaya, nabablanko ka. Hindi ka, minsan nagbabasa ka ng Bible, pero yung mga salita ng Diyos, hindi mo naman isinasabuhay. Wala rin. Basa ka ng forgiveness, hirap ka pa rin magpatawad. Nasa simbahan ng katawan mo, pero isip mo, wala.
Alam nyo, sa Bible, naituro ko na rin ito, nabanggit ko siya. Si Martha, kilala niyo si Martha? Si Martha po ay abalang-abala sa mga gawaing bahay. Kasi dumalaw po si Jesus kasama ang kanyang mga disciples sa bahay ni Mary at Martha. Habang umupo si Jesus sa kanilang bahay, lapit kayo sa akin, magkukwenta. Okay, kwento ako kayo. Kwento ka ng parabola. Magkwento ang Panginoon. Si Mary, nakikinig ng maayos, nasa paanan siya ni Jesus. While si Martha, abalang-abala sa gawaing bahay. Kaya sabi ng Panginoon, busy ka masyado. Pwede mo bang iwanan yung mga hugasin mo? Kinig ka muna rito. Minsan kayo nga, habang preaching ngayon, may mga binubuting-ting kayo dyan. Diba? Hihinahanap ka sa bag mo. Wala naman! Minsan mag-open ka ng saglit ng Facebook. Wala naman! Minsan, ang ingay pa ng plastic ng Angel's Burger, binuksan mo ko. Naka-distract ka pa, sa likod yun eh. Diba? Totoo yan. Huwag kayo, sinasabi ko sa inyo, kita ko kayo dito. Minsan, pagbubukas, akin yung bag ko, mahal, akin yung bag ko. Diba minsan ganyan tayo? Amen, Pastor. Wala namang hinahanap. Uubos lang ang oras mo dyan. Mag-focus ka sa Panginoon. Diba? Bisa magpupunting tayo. Pero ang cellphone. Sample lang ako kayo naman ginagawa nyo. Opo ka. Men, Pastor. Tinignan lang naman yung oras. Sus, Ginoo. Gawain mo yan, ha? Di ba yung mga ganyan, mga mannerism, tanggalin natin. Mahina-hinin dun, ha? Pati focus sa Panginoon. Focus. Ang story ni Mary and Martha na bumisita si Jesus sa kanilang tahanan ay para mensahe para sa atin. Na bakit tayo nag-aabala? Nandiyan ang presensya ng Panginoon. Andiyan na si Jesus sa bahay nyo. Bless po ang mga tao sa panahon ni Jesus kapag dinadalaw sila sa bahay nila. Pinagkakahuguluhan po si Jesus. Remember the story, the paralytic man in Mark chapter 2? Alam niyo yung story na yun? Ang daming, sabi ng mga Bible scholar, bahay ni Pedro daw yun. Naalala niyo yung binakbak nila yung bubong ng bahay ni Pedro? At ibinababa nila yung kanilang kaibigan, 4 sila magkaibigan, para lang maisingit nila, makuha nila ang atensyon ng Panginoon. Samantalang si Martha, nandiyan ang presensya ng Panginoon, busy siya sa gawaing bahay. Kaya kayo mga kapatid, bawasan yung mga binubuting-ting nyo sa bag nyo, sa cellphone nyo, wala namang gagawin. Pwede namang mamaya na yan, pagkatapos ng service. Nakakaintindihan po ba tayo? Kalakpakan natin si Jesus. Ang klase na pastor, pati yan. Tayo pakilaman. Papanggain natin yan. Papakilaman natin yan. Dahil ang ruta natin papuntang langit. Hindi tayo papuntang impyerno. Si Mary nakaupo sa paanan ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, hindi po mali ang paglilingkod. Ngunit kapag nawala ang relasyon, ang ministry po ay nagiging burden. Nagkakamali. Serve tayo ng serve. Sabihin natin sa gawain ng Panginoon, serve ka ng serve. Pero yung pinakamismong essence kung bakit natin nagtipon tayo nawawala. Kaya nagiging pabigat po ang ministry sa'yo. Nakukuha niyo yung punto ko mga kapatid. Hindi tayo tinawag ni Diyos para maging busy sa mga ganyang bagay. Tinawag niya tayo para makasama niya tayo. Sabi, yan lang naman ang paalala ng Panginoon, di ba? Nung nasa dito sa lupa, come unto me. Come. May paanyaya palagi ang Panginoon. Walang sinabi ang Panginoon, go away. Wala. Come.
Walang sinabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Go away, Junjun. Walang ganun. Kundi come unto me, Junjun. Bumisita po kasi ako sa bahay nila. Pinaglutuan ako ni Junjun. Pastor, ito ang pinakamainam para sa pastor ko. Nilutuan ako ng mga kapatid ng laki, hindi ko lang. Pinagbuksan po ako ng delata, hindi ba? Nilutuan ako ng pork chop ng adobo na... Baliw ako mga kapatid sa sarap! Nilutuan ako ng sinigang, ng lumpia. Purihin ang Panginoon. Kasi kung tira-tira sa akin yun, ininit na lang nila yun. Gaganon ko yung mesa. Ayan! Salamat sa Panginoon. Jude, salamat. I owe you. Yung mga kapatid, kalakasan ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, as much as I can ngayon, wala po kasi si Ali na ngayon. Ngayon parang tumubukan ng tigtas, wala po something na. Pero wala na siyang lagnat ngayon. At meron na po kaming kasama sa bahay, kapatid ni Brother Gerald sa bahay siya. Nakakapag-ikot-ikot na kami ni Sister Renally. Nakakapag-loving-loving ako. Yung asawa ko dating 48, ngayon 65 kilo. Patunay na binubusog ko siya ng pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, pag tumataba ang mga asawa niya, lang na this. Hindi ako yung ras. Balik tayo kung saan pa tayo makarating. So, saan tayo mga kapatid? Nakijujud pa. So, salamat talaga dyan. Sarap di ko pa. Tamis na adobo. Yung, alam mo yung adobo na walang sabaw. Yung nanood dun sa karne. Pagkatapos nun, ginawa ko ni Gisrel na Pastor T. Hindi lang siya Lipton tea, pang ibang bansa na tea. Hindi tissue tea. Sarap mga. Sabi ko kay Jun, mag-asawa ka na. Sabi niya, Pastor, sama mo kasi sa prayer. Hanap na ako ng partner. Bibigyan ka ng Panginoon. Maniwala ka, Brad! Sa mga single pa rito, mga kapatid, bibigyan kayo. Single natin yan. Kaway-kaway mga young people na may edad na. Si Israel, bibigyan ng Panginoon yan. Si Michael Asidera, bibigyan. Mga graduate na yun eh. Si Jeruel, bibigyan ng Panginoon yan. Ano pa mga ano dito? Si Ricadel, oh hallelujah! Si Shena Wapper, bibigyan ng Panginoon yan. Higit sa lahat, si Esther Arquette. Bibigyan ko yun ng Panginoon ng partner. At hindi natin makakalimutan, Arjem Sol Gusto. Nakakaidita tayo mga young people, huwag lang kayong daanin. Huwag yung daanin sa mga dahas. Pastor, mahal ko talaga yan. Huwag kayong dumaan sa bintana. Dumaan kayo sa pintuan ni Pastor Judah. Pastor! Dala akong Dunkin' Donut! Ano ibig sabihin yan? Yung naman yung mga last time nagpaalam sa akin, puro Dunkin' Donut eh. Dunkin' Donut, pagka-diabetic ako niyan. Dala naman kayo ng banam. Dala kayo ng lechoneria. Hindi kayo marunong maglambing sa pastor nyo eh. Diba? Tapos mga binibigyan ko na kayo ng tip ha. Alam kayo sa pastor, at dapat magpaalam kayo sa magulang.
Nakakaintindi ba tayo doon, Esther? Ha? Hallelujah! Kasi marami na tayong mga young people dito na tapos na mag-aral. Ano gagawin natin sa mga yan? Ano gagawin namin sa inyo? Siyempre, papanalangin namin kayo, magkahanap kayo ng partner nyo. Kasi sa totoo lang, hindi rin biro pumasok sa isang relasyon. Papasok sa pag-aasawa, kinakailangan may budget ka. Kinakailangan magaling ka manalita para makuha mo yung loob ng magiging biyanan mo. Mahirap yun mga kapatid, yung wala pa kayong tirahan, makikitira kayo sa biyanan, mahirap kasama ang biyanan. Diba? Kaya mga young people na papasok sa ganyan. Kaya hindi natin alam kung kailan mauulit yung kilig responsibly natin. Para matutunan, may orient mga young people natin na, Pastor, may dala akong max sa'yo, Pastor. Gusto ba ng sinigang, Pastor? Ganun dapat, binibigyan ko na kayo tip. Okay, verse 4 tayo, number 4 tayo. God is more concerned with our heart than our performance. Paulit-ulit kong ipinapakita ng Diyos sa Malakay na hindi siya naghahanap ng perfect na performance. Hinahanap ng Panginoon ang pusong tapat. Maaaring kang magaling umawit, maaaring mahusay kang magsalita, o kahit maaari kang aktibo sa simbahan. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon, pero kung malayo ang puso mo sa akin, walang halaga ang lahat ng iyon. Alam niyo po yung story ng widow woman na pinuri ni Jesus na nagbigay ng 2 sentimo lang sa kabang yaman. Yung mga Pariseo nagbigay ng tag-1,000. Piniflex pa nila, winawagay-way pa nila yung agin na ng 1,000. See this? See? 1K. Samantalang yung widow woman, mga kapatid, wala na. Said na yung laman ng bulsa at nakita siya ng 2 sentimo. Binigay niya doon sa offering basket. Jesus said, truly, I tell you, this widow woman mas nagbigay pa ng kanyang mainam kaysa sa lahat na nagbigay ng malaki. Tandaan niyo ito mga kapatid, hindi po tumitingin ang Panginoon sa laki ng binibigay natin. Malaki nga tithes mo. Malaki nga binibigay mo. Malaki ka nga mag-offering. Labas naman at labag naman sa kalooban. God will not honor that thing. Sabi ko sa inyo mga kapatid, kung magbibigay tayo, galing sa puso natin. Kasi mahirap mga kapatid. God loves a cheerful giver. Kaya pag magbibigay tayo ng ating mga kaloob, utang na loob, gumiti ka. Smile ka. Kahit fake smile na lang eh. Kasi God loves a cheerful giver. Amen? Amen? Hindi dahil malaki ang halaga, maliit nga yun eh. Wala nang halaga yung 2 sentimo, wala nang halaga yan. Kundi dahil binigay ng widow woman ang lahat ng meron siya. Yun lang ang meron siya. Hindi sinusukat ng Diyos ang laki ng handog. Sinusukat ng Panginoon ang puso natin. God measures devotion, not display things. God is not impressed on your giving na malaking halaga. Puso pa rin ang tinitignan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 5, God's invitation is always, return to me. Yung Malakay chapter 3 verse 7. Mula sa araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Ito po ang pinakamarahil matamis na mensahe ng Panginoon sa buong aklat ng Malakay. Hindi sinabi ng Diyos na umalis kayo. Hindi niya sinabi na hindi ko na kayo tatanggapin. Pero mo, sa dinabi-dami ng pagkakataon at
paulit-ulit na pagkakasala ng bayan ng Panginoon, paulit pa rin sila tinatanggap ng Diyos. Ewan ko ba kung bakit? Kahit tayo, sa dinami-dami ng mga pagkukulang at pagkakasala natin sa Diyos, ewan ko ba kung bakit ang paanyaya pa rin ng Panginoon na come unto me? Ibig sabihin, iisa lang yan. We cannot measure the unending love of God. Napakalawak kasi. Sabi ng kanta, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Bago pa natin inibig si Jesus, una na tayong inibig. Thank you, Jesus, for your love. Pwede ba natin isigaw, I love you, Jesus? Pero kung hindi nagagaling ang sa bibig natin, galing sa puso, say it one more time, loud and clear, I love you, Jesus! Ang sabi ng Panginoon, return unto me, and I will return unto you. Ano man ang naging pagkukulang ng Israel, bukas pa rin ang pintuan ng Panginoon. May paanyaya pa rin ang Diyos. At ganito rin po ang Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi po siya naghihintay na maging perfecto tayo in the first place. Wala pong perfect na tao. Hindi tayo hinihintay ng Panginoon. Hinihintay niya tayo, mga kapatid. Inaanyayahan niya tayong bumalik sa Kanya. Kami kasi minsan tayong naligaw at napahamak. Kaya naparito ang tao para iligtas ang nawala. Para hanapin ang nawala. Habang nasa grace pa tayo ng Panginoon, mga kapatid, matindi na po ang panawagan at paanyaya ng ating Panginoon. Hindi ba tayo nayuyugyug sa panahon natin ngayon? Mga calling na ng Panginoon sa atin. Mga paalala na ng Panginoon sa atin. Mga nangyayari. Protesta dito, corruption dito, betrayal dito, murder dito, brothers against brothers. Mga way na yan ng Panginoon. Ililiglig tayo ng ating Panginoon. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, kahit gaano ka pakatagal na backslide, ang importante, nakabalik ka ngayon. Wala yan sa tinagal ng binackslide mo. Pastor, sino dito nakaranas sa backslide? Brother Roger? Brother Felix? Ilang taon ka na backslide? 10 years na backslide? Pero, limot natin yun. Forget those things which are behind. Leave the past. Sa past, ang mahalaga, nakabalik ka ngayon. Mahalaga, nakarecover ka ngayon. Kasi may mga backslider dyan na hindi na nakabalik. At ikaw ang nabigyan ng pagkakataon ng Panginoon na manumbalik ka sa akin na return unto me and I will return to you. Kahit pagano ka nakatagal na backslide, ang importante, nakabalik ka ngayon. Salamat sa Panginoon. Sa mga side na natin dito, may mga backslider ba dito nakabalik? Yes. No. Diba? Minsan tayo na backslide. At hindi sa mga tested, pakinggan yung mga testimony ng mga backslide. Hindi madaling bumalik. Unang papasok sa'yo, hiya. Pakiramdam mo, huhusgahan ka ng mga tao sa loob ng church. Backslider yung Roger na yan. Pero hindi. Huwag mong isipin ang masasabi ng ibang tao sa'yo. Focus ka sa Panginoon. Pero mo, inayos ng Panginoon, nakarecover ka. Wala yan sa tinagal ng backside. Ang mahalaga, nakabalik tayo. Ang problema kasi sa iba na na-backslide, nilamo na po ng kahihim. Nilamo na po ng pride eh. Nilamo na ng kayabangan. Buti na lang, yung prodigal son, bumalik siya. Pagkatapos siya kamkamin yung mana niya sa kanyang tatay, nagpakaliwaliw, nagpakasaya, nagpakasasa sa yaman ng mundo, sa kalayawan, sa salibutan. Nung naubos ang pera, kumain kasama ang mga baboy. Ultimo pagkain-kaning baboy, kasama niya. Pero naisip-isip niya, hindi na ako tatanggapin ng tatay ko kasi baka mas masahol pa o hindi na ako ituloy.
Bumalik pa ako doon. Pero isip-isip niya, good thing, dahil yung prodigal son, nakaisip din siya ng matino na pag-iisip. Ang sabi niya, try kong bumalik doon kahit mas ituring na lang akong servant ng tatay ko. Pero look at what the father did to his prodigal son. Malayo pa lang, inabangan siya ng kanyang anak. Niyakap siya, malayo pa lang, niyakap na siya ng kanyang tatay. At isunuot, binihisan siya ng magandang kasuotan. Isuksok niyo yung sing-sing sa kanya. Na nag-signify na anak to. Bigyan ng magandang robe. Bigyan ng sandalyas. Yung damit na purit-purit, ibigay. Bumalik na ang aking pasaway na anak. Yan ang puso ng Diyos. Kahit dami nating kasalanan. Sabi ng Panginoon, anak, masaya ako na nakabalik. Yes, hallelujah. Kung titignan lang natin siguro ang imahe ng Panginoon, come to think of this. Kung titignan lang natin ang imahe ng Panginoon, Lord, masaya ko ba pag bumalik ako sa iyo? Lord, nandito po ako. Kasi ang sabi ng Bible, hindi pwede magkamali ang sabi ng Bible. Masaya ang Panginoon sa isang kaluluwang nagsisisi. Mamaya pag nagsisi ka sa altar call, thousands of angels are rejoicing in heaven. For one man, a sinner, repent his sin. Masaya ang Panginoon dyan. Kaya hindi mahalaga mga kapatid kung gaano kakalayo ngayon. Ang mahalaga yung nirurutak direksyon mo papunta sa Panginoon ngayon. Kung papalapit ka kay Kristo, may pag-asa. Amen? Because every step back to God is a step toward life. Amen? Every step, it leads and go back to God. At papunta rin tayo sa buhay. Malapit na ako matapos mga kapatid. Number 6, God never changes. Malakay chapter 3 verse 6, I am the Lord, I change not. Nagbabago ang ekonomiya, nagbabago ang kultura, nagbabago ang teknolohiya, maging nagbabago ang tao. Oh, hallelujah! Ngunit hindi nagbabago ang Panginoon. Pareho pa rin ang kanyang pag-ibig. Pantay pa rin ang biyaya niya sa kanyang mga anak. Hindi po kailanman nanghina, hindi po nabawasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pareho pa rin po ang kanyang mga pangako. Dahil kapag napapagod tayo, ang Panginoon hindi po nagbabago. Tayo po ang kailangang bumalik sa ating Panginoon. Si Pedro mga kapatid, ay bumagsak sa 3 beses na pong pinagkanuluang Panginoon. Ngunit hindi po nagbago ang pagmamahal ng Panginoon kay Peter. Binalik siya ng Panginoon. Diba? Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, binigyan siya ng taas ng Panginoon. Binalik ng Panginoon sa ministry si Peter. Pagkatapos siyang ipinag. Kasi sa totoo lang mga kapatid, magbago na ang lahat, kahit ang nararamdaman natin sa Panginoon. Pero hindi magbabago kailanman ang Panginoon na mahal niya ang kanya. We are the apple of His eye. May tanong ako sa inyo mga kapatid. Nagsisimba ba tayo dahil mahal natin ang Diyos o dahil nakasanayan na lang? Ibinibigay ba natin ang pinakamainam sa Panginoon ngayon? Magkaroon tayo ng self-assessment kayo mga kapatid. Binibigay ba natin ngayon ang pinakamainam sa Kanya? Or half portion lang? Kayo po ang makakalam niya. Kung titignan ng Diyos ang puso natin ngayon, ano kaya ang makikita ng Panginoon ngayon? Come on. May passion ba tayo sa paglilingkod sa Diyos? O ginagawa na lang natin to dahil obligasyon natin? Dahil may ministry ako, gagampanan ko. Dahil Sunday ngayon, 7:30, kailangan ko bumangon para mag-devotion at magsimba. Ginagawa na lang ba natin galing sa puso? O obligasyon na lang? Kayo po ang makakasagot. In my conclusion, mga kapatid, ang aklat po ng Malakay ay huling mensahe ng Diyos
bago po magkaroon ng 400 years silence, bago tumahimik po ang langit at ang lupa, nagsalita muna ang ating Panginoon, hindi upang kondenahin ang kanyang bayan, kundi upang anyayahan po silang bumalik sa Kanya. Marahil ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon, mga kapatid. Kung napapagod ka, kung nawawalan ka ng sigla, at kung naging routine na lang na yung pananampalataya natin ngayon, simba, Sunday, uwi, trabaho, gano'n na lang ba? Hindi pa huli ang lahat. Paggising natin sa umaga, there is always a chance na ayusin ang buhay. Alam nyo, pag sumikat ang araw uli sa umaga, there is a chance na makapag-reset muli tayo. Dahil pag suminag na naman ang araw kinabukasan, may chance na naman, Lord, salamat. Dahil may chance na naman ako para ayusin. Kasi darating ang araw, hindi na sisinag ang araw. Hindi na sisibol ang kinabukasan. Darating ang wakas ng mundong ito. Yung mga panahon na wala na tayo, hindi na tayo makakapagsisi sa ating kasalanan. Bantay lang tayo, mga kapatid, may hangganan ng mundong ito. The Bible says, Peter says, we are strangers of this world. Hindi ito ang permanente nating bahay. Hindi ito ang permanente nating tahanan. 3, 4 na palapag ang bahay mo dito, hindi yan ang permanenteng bahay mo. Nandun ang permanente nating bahay sa eternity. Sa taas. Tayo po tumayo lahat, mga kapatid. Hindi ko na tapusin ito. Return to me, and I will return to you.